Etong si Elena na taga Sambales, wala daw siyang mapagsabihan ng sama ng loob niya sa pamilya niya. Simula daw kasi ng bata siya ay ramdam na niya na hindi siya mahal ng mga magulang niya. Para bagang hindi siya paborito ng mga ito. Tatlo silang magkakapatid at pangalawa siya. Lahat na raw ata ng parusa ay naranasan niya. Palo, hambalos, pingot at kurot, pati na raw napaluhod na din daw siya sa munggo. Kaya naman pakiramdam niya daw talaga na hindi siya mahal ng mga magulang niya. Same way lang daw ang mama niya at ang papa niya sa kanya. Pero tunay naman daw siyang anak ng mga ito. Kumbaga wala daw siyang childhood na maganda na naaalala yung bata pa siya. Ang lagi niya daw kasing naaalala ay yung mga masasakit na alaala. At noong 4th year high school siya ay namatay yung nanay niya. At sobrang stress daw ng tatay niya sa mga panahon na yun. Alam niyo yung tipong hindi na daw sila nakakapasok sa school kasi wala silang baon at kung papasok naman sila ay wala din naman laman ang mga tiyan nila. At tuwing gabi pa nga daw ay laging lasing ang tatay nila. Ilang buwan daw bago bumalik yung dating sigla ng tatay nila at unti-unting bumabalik yung dating tatay nila. Nakatapos ng high school si Elena. Gustuhin man niyang makapag-aral ng college pero kinausap daw siya ng tatay niya na hindi siya kayang pag-aralin nito. Sinabihan din daw siya na magtrabaho na lamang at tumulong sa kanya para mapag-aral ang kapatid niya at ang ate niya. Nag-aaral kasi ang ate niya ng college at isa ito sa dahilan kung bakit hindi siya kayang pag-aralin ng tatay niya. Wala na daw siyang nagawa nung mga panahon na yun kasi alam niya daw sa sarili niya na kahit anong gawin niyang pakiusap ay hindi naman siya mananalo. Nangatulong si Elena, 4 na taon siyang nangatulong at sa 4 na taon na daw yun ay tuwing sasahod siya ay nagbibigay daw siya ng pera sa tatay niya. Nakatapos na din ng college ang ate niya at nakatapos na din ng high school ang bunso nila. Nagpaalam daw siya sa tatay niya kung maaari daw ay mag-aral naman daw siya ng college pero hindi daw pumayag ang tatay niya. Kasi ang sabi sa kanya ng tatay niya, yung bunso na lang daw nilang kapatid ang pag-aralin dahil lalaki ito. Wala na naman daw siyang nagawa. Dumating yung araw na nagkwentuhan daw sila ng best friend niya at niyaya daw siya nito na mag-apply sa ibang bansa. Hindi naman daw siya nag-isip at pumayag siya agad. At nakaalis na nga siya. At sa napuntahan niya ay sinuwerte siya. Kasi doon malaki ang sinasahod niya. At nakakaipon na din siya. At ngayon ay may sarili na siyang pamilya. At mabait daw ang asawa niya. May mga anak na din sila. At sinisiguro daw niya na pantay-pantay ang tingin niya sa mga ito. Dahil ayaw niya daw iparamdam sa kahit isa sa mga anak niya yung naramdaman niya simula noong bata pa siya. Sa ngayon ay patuloy pa din naman ang pagbibigay niya ng sustento sa tatay niya. Ang hindi niya lang alam ay bakit humihingi pa ito kahit na buwan-buwan naman daw siyang nagbibigay. Hanggang sa nalaman niya na nagbibigay pala ito sa iba pa niyang mga kapatid. Sinabihan niya daw ang tatay niya kasi nagbibigay din naman daw siya sa mga kapatid niya. Kaya bakit nagbibigay pa ng bukod ang tatay niya sa mga kapatid niya? Nagalit daw ang tatay niya at sinabihan daw siyang madamot. After all, siya pa daw ang naging masama. Kaya naman yung nangyari yon, ilang buwan na din ang nakalipas. Madalang na lang daw siya magpadala kasi may pamilya na rin daw naman siya. At kailangan niya na rin naman daw mag-ipon para sa future ng mga anak niya. At isa pa ay para daw naman makapag-isip ang tatay niya na hindi lahat ay iaasa sa kanya. Kasi nga naman may pamilya na din yung mga kapatid niya pero kung sakali man daw na humingi ng tulong yung mga kapatid niya, hindi niya naman daw ito pagdadamutan. Pero sinisiguro niya daw na kapag magbibigay siya ng tulong ay mapupunta sa maganda. At hanggang dito na nga lamang muna ang kwento ni Elena. Alam mo Elena, napakapalad mo kasi lahat ng mga naranasan mong hirap, eto ka ngayon at naging maganda ang takbo ng buhay mo. Yung nararamdaman mong selos at tampo, hihilom din yan. Siguro hindi pa nga lamang ngayon pero alam kong hihilom din yan. At napakapalad din ng tatay mo at ng mga kapatid mo. Kasi diba after all, andyan ka pa din para sa kanila. Handa kang tulungan sila. At sana ay palarin ka pa. At patuloy ka pa ring i-bless ni Lord. Yun lamang po at maraming salamat. Sana po ay tinapos ninyo ang aking kwento at huwag kalimutang i-like at comment pati i-share nyo na din ang aking video.